umaga, class. Okay, magsitayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin na pangunahan ni Binibining Banyares. Okay, amen. Ngayon, bago natin sanayin ang inyong mga isipan, ay magkakaroon na tayo ng pagpasala. Pag sinabi ko na tayo, kayo ay upo. Pag sinabi ko naman na upo, ay kayo naman ay tatayo. Okay, malinaw lang ba? Okay, simulan na natin. Tayo. Upo. Upo. Tayo. Upo. Upo. Tayo. Upo. Okay. Bago kayo umupo, ay gusto ko muna silipin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na inyong nakikita dito at itapon sa tamang basurahan. Okay. Tatawagin ko ang inyong mga pangalan para sa inyong attendance. Okay, Alberto? Zorlo? Okay, magaling. Magaling at walang lumiban sa ating klase ngayong umaga. Ngayon ay may mga alituntunin akong ipapakita sa inyo na gusto kong sundin ninyo. Una ay ang tumahimik sa oras ng klase at iwasan ang pakikipag-usap sa katabi. Dalawa, itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Ikatatlo ay ang maupo ng maayos at iwasan ang pagtayo kung hindi naman kailangan. Ang panghuli naman ay ang makilahok sa talakayan at mga pangkatang gawain. Malinaw ng baklas ang ating mga alituntunin sa umaga ito. Okay, mahusay. Ngayon, sino ang naaalala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Okay, Binibining de Jesus. Okay, maraming salamat. Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay ang pagtuturo ng Doktrina Kristiyana. Okay. Ngayon, may handa ako ng jumble words. Ang salitang jumble words ay may mga kulay ito. At sa ibaba naman ay may mga salita na kulay sa mga salitang jumble words. Kaya ngayon, ang jumble words ay may mga kulay. At hulaan ninyo kung ano ang ating paksang tatalakay ngayon sa umagang ito. Okay, Ginoong Yago, ano ang iyong ideya? O ano ang nabuo mong salita sa salitang jumble words? Okay, maraming salamat, Ginoong Yago. Dahil ang nabuo mong salita ay ang pagkakasalin ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa iba pang wikain. Kaya ngayon, bago yan, ay tatalakayin muna natin ang okay, bago yan pala, may mga layunin akong gustong makamit pagkatapos ng ating talakayan. Okay. Ang unang natin tatalakayin ay tungkol sa ang pagpapadala ng mga alamat ng Europa at tradisyong Europeo na naging bahagi sa politikang Pilipino. Class, pakibasa ng sabay-sabay kung ano ang pagpapadala ng mga alamat ng mga Europa at tradisyong Europeo na naging bahagi sa politikang Pilipino. Okay, maraming salamat, class. Ang alamat at tradisyong Europeo ay naging malaking bahagi ng ating panitikan at nagdulot ng pagbabago sa anyo at estilo ng ating panitikan. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang katutubong panitikan sa ating kasalukuyan. Okay, kasama ng mga tradisyon ng mga sumusunod. Una ay ang pasyon. Ang pasyon ito ay malaking impluwensya ng mga misyonaryong Espanyol at ginagamit bilang isang paraan
ng mga Pilipino. Ikalawa naman ay ang komedya o muro-muro. Ang komedya at muro-muro, ito ay tinatampok ng mga tauhan na may mataas na antas sa lipunan at nagtatapos sa masayang pangyayari. Okay, ang panghuli naman ay ang awit at purido. Ang awit at purido naman ay tinatampok ito, kailangan tinatampok ito sa mga kwento ng kagitingan, at kabayanihan. Class, ang mga ito ay ilan lamang sa mga European tradisyon ng panitikan na ipinakilala sa Pilipinas. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, patuloy pa rin natin itong ginagamit at pinapalagahan sa kasalukuyan. Okay, ngayon atin na tuklasin kung ano ang pagkakasali ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa iba pang wikain. Okay, Binibining Banyares, pwede mo bang basahin? Okay, maraming salamat, Binibining Banyares. Ang pagkakasalin ng makalumang panitikan ay hindi simpleng pagsasalin lamang ng mga salita mula sa wika patungo sa isa pang wika. Class, ito ay isang pagpapakahulugan at pagpapalaganap ng konsepto at emosyon na taglay ng orihinal na akda. Narito ang mga halimbawa ng pagkakasali ng makalumang panitikan sa ibang wikain sa Tagalog. Una nito ay ang Turante at Laura. Ang pagsasali ng Turante at Laura ay naglalayong mapanatili ang kagandahan at halaga ng kwento ng pag-ibig, kagitingan at kabayanihan sa panahon ng Espanyol. Ikalawa naman ay ang Noli Tangere. Ang Noli Tangere naman, ang pagsasalin na ito ay naglalayong may pamahagi ang kawalang karunungan at pang-aapi ng mga panahon sa Espanyol sa ating bansa. Okay, ang panghuli naman ay ang Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna naman ay naglalayong may pabahagi ang kwento ng ibon na may kapangyarihang magpagaling at magpahaba ng buhay. Class, tandaan, ang mga halimbawa na binigay ko sa inyo ay ilan lamang sa mga pagkakasali ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa iba pang wikain. Ang mga pagsasali na ito ay naglalayong manatili ang kwento, kahalagahan at kultura na nataglay ng orihinal na akda. Okay, may mga katanungan ba sa dalawang topiko na ating tinalakay ngayong araw? Okay, kung wala na, ay ipapangkat ko kayo sa dalawang pangkat. Okay, simulan mo Ginoong Alberto at Binibining Zoilo sa pagbilang. Okay, ang unang pangkat ay sa kanang bahagi at sa ikalawa naman ay sa kaliwang bahagi. Okay, makinig na mabuti sa panunto. Gumawa kayo ng maikling pagsasadula gamit ang mga halimbawa ng pagsasalin ng makalumang panitikan ng Tagalog at sa iba pang wikain. Sa unang grupo ay ang Noli Tangere at ikalawa naman ay ang Ibong Adarna. Bago iyan ay narito ang mga pamantayan na ibibigay ko sa inyo. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gawain.
ng Indonesia Club. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Okay. May mga katanungan ba sa ating tinalakay ngayong araw? Okay, kung wala na, ako ang magtatanong sa inyo. Okay? Binibining maluluyon. Pwede ka ba pumunta dito sa harapan? At pumili ng mga katanungan na iyong sasagutin. Okay, ang tanong na iyong napili ay ang sa iyong opinion, nakatulong ba ang pagkakasali ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa iba pang wikain? Binibining maluluyon? Okay, maraming salamat sa iyong opinion. Ang ikalawa naman na tanong ay sasagutin ni Binibining Cadaver Jesus. Okay. Ang iyong tanong ay paano mo mapapahalagahan ang mga makalumang panitikan sa kasalukuyan? Okay, maraming salamat, Binibining Jesus. Ang katatlo naman na katanungan ay Binibining Kakubis. Ang iyong katanungan ay ano-ano ang halimbawa ng pagkakasali ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa iba pang wikain? Okay, ano yung tatlo na halimbawa na binigay ko sa inyo? Okay, Lolo Mitangere, Ibong Adarna, at Durante at Laura. Okay, ang pagpuli naman ng katanungan ay sasagutin ni Ginoong Alberto. Okay? Para sa iyo, gaano kahalaga ang pagkakasali ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa ibang wikain? Okay. Maraming salamat, Ginoong Alberto. Ito yung mahalaga upang mas mapanatili ang ating kwento at kultura at kahalagahan sa mga kwento dito sa Pilipinas. Okay. Ngayon ay kumuha kayo ng isang kaapat na papel at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Okay. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, pakipasa ang inyong mga papel sa harapan at ako ang magwawas nito dahil kinapuso tayo ng oras. Okay, para sa inyong takdang aralin ay kumuha muna kayo ng inyong kwaderno. Okay, may kwaderno na ba ang lahat? Okay. Para sa panuto ay narito ang panuto na para sa inyong takdang aralin. Okay,